welcome the Mayor of the City of Manila, the Honorable Francisco Moreno Domagos. Upo po kayo lahat. Maraming salamat. Pinakamaganda namin tourism officer in Manila's history. Former Congresswoman Crystal Bagaching, our director. Very active. To His Excellency, I hope I will pronounce your name and I beg your indulgence if I Shri Hars Kumar Jain. Welcome to Manila City Hall. And I'd like to also thank, actually it's two hospitals, Apollo and Max. Yeah. We've been sending kids, babies, and young adults to be operated and transplanted in your great institution because so far the batting average of Filipinos sent to be operated in that institution is 100%. Wala pa naman. Salamat sa Diyos. Awa ng Diyos. And recently, Crystal and I had an event in SM and we saw these 11 of them. They used to be may biro ko doon eh. Sabi ko mag-aalas to dati. Hindi ko lang masabi sa English eh. You know, my English is only good for 5 minutes after that. Finish already. Now they're in very good condition. Successfully, healthy. And during the time when I was a vice mayor then, I saw this kid, babies, now adult, second life. We're very happy. And in fact, in the coming days, there will be 4 again to be sent to India. So thank you, Your Excellency, and Sen. More than the money and expenses, we wanted to show our gratitude na buhay yung mga atabs ng bata. To the Bagaching family na nandito, sa ating mga konsihal na nandito, sa lahat ng konsihal na nandito, special mention lang si DJ. Si Rabi, nandito ba si Rabi? Rabi Oka. Ayun, dati nating konsihal. Wala lang si Don. Si Don. Mga naging konsihal ng ating lungsod. Mga nakasama ko sa konseho ng Maynila. To our mentor, Felix Berto Espiritu. Yung kwento niya kanina, marami pang inawat doon. Dahil mas marami akong alam. Hindi dahil inabot ko, matawagin natin si Tanda, di ba? Matawagin natin, Matandang Bagaching. Hindi dahil sa kwento ni Lex P. Ayoko lang sabihin, baka may magsabunutan dito. But I'm really, Felix talaga. Dami niya. Well loved yan. In fact, I can honestly say he's one of the most loyal person in the city of Manila to the Bagaching family. I know it very well because sometimes I have to manage it. Because we have some alliances that contradicts politics, but Felix stood his ground to be with Amado, Dondong, Nono, you name it. Anybody, Cristal, he would always stay
with the Bugaching because of this experience, life experience, moments with former Mayor Ramon Bugaching. Kaya very loyal yan. James, bata pa pala, barkada na kayo ni Lexpi. Ay, ano Peter? Bata pa pala, magbarkada na kayo. O, nagtatandaan na kayo pare-pareho. Oo. Nagulat nga ako eh. Oo, kasama ka pa pala doon sa kwento. Si Peter is also isa sa mga mabubuting Manileñong laging tumutulong sa syudad. Si Cecilio, 18 anyos pa lang ako, kilala ko na siya. Cecilio Pedro, our former FFCCC CII president. 18 anyos ako nung makilala ko si Cecilio dahil sa programang That's Entertainment. Hindi po siya nag-dats. Siya po ang may-ari ng Happy Toothpaste. At the time, Kuya Germs, bukod sa alam niyong Birds Tree, ang partner ng show, ng GMA Super Show, That's Entertainment at Walang Tulugan is Happy Toothpaste. So I was introduced to Cecilio as owner. Kaya talagang ang tadhana hindi mo masasabi. Doon kami nagkakilala sa mga kumikinang, makikislap na bituin. Tapos decades after, or a few years after, nagkasalubong ulit ang aming tadhana. Him being the president of one respected organization of Filipino-Chinese communities in the city of Manila and in the country. Cecilio Pedro. To Mr. Vishal Hati Ramani, President of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. To Mr. Vishnu Hati Ramani, Past President. To James Kumar, also. Ano riyan, masipag sa Red Cross. Paga ng paga yan. Tulong ng tulong. Sa aking mga kasamahan sa Red Cross, sa Red Cross Manila, particular na mahal ni Amado. Dahil ipinagpatuloy niya yung pagmamahal ni dating Mayor Ramon Bugaching. To all of you here, pag binati ko kayo lahat, malamang dilat na ang mata nyo, hindi pa kaya kayo kumakain. But, why is the city encouraging this type of event? Alam nyo, ang mundo ng politika, minsan maputik yun eh. Minsan salimot, because of some ideas on how we should run government. Kaya minsan nagkakaroon ng contradiction among each other. And with that situation, nagkakaroon din ng mga misconception about characters of leaders of the city. Because alam mo yung usong, buti nga nung araw, sa dyaryo lang isusulat para siraan ka. Ngayon, 5-5, kasaglit lang. AI ka na, todas ka na. So the point being is today, thanks to Nick Joaquin, our national artist, wrote something for the next generation to be reminded that if you dedicated your life to public service, you can be immortalized. Ay sa lathalain o sa mga bagay na nakikita ng tao katulad ng mga monumentong nakikita natin, bato o bronze. Right? These are reminders for the next generation na maging inspirasyon. Yung magagandang kwento, hindi yung kwento ng politika, yung kwentong maaaring kapulutan ng araw ng bawat bata at susunod na henerasyon.
kung titingnan nyo kami ni Mayor Ramon, pag titingnan ninyo, ewan ko yung picture ko yata sa almaryo, nakita nyo na rin, ano? Nangadugyot ako, butot balat din ako noon. Dahil totoo yung sinabi ng apo, yung salitang mahirap pa kami sa daga. Meron naman hirap nung araw eh. Parang ang nung araw ang projection lagi hindi pa angat eh. Nasa ang level ka sa ilalim. And as you can see, almost the same story. From Visayas going to Manila. My parents from Visayas with the same island, or what you call the Panay Islands. No? The other side lang yung tatay ko. Antique at Samar. Came to Manila, and Manila, alam to ni Felix, saka ni Peter, inabot niya to, became, at that time, is a window of opportunity for everyone. Dito sa Manila may pag-asa. Pag maabilitad ka, magaling ka, there is a chance for you to excel from your field of undertaking. Whether sa negosyo, o sa public service, o anuman bagay. No? And today, nagsasama-sama tayo para ipaalam ang mga karanasan ng mga naging leader ng Maynila, paano nila nalagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Can you imagine of all the mayors of Manila, kung di ka ba naman aalatin, nakaligtas ka sa death march, no? Na at the time, sa pananaw ng mga occupiers, ang mga Pilipino, karne lang. This is a piece of meat that they can discard or, Di naligtasan mo na. Pagka minamalas-malas ka pa naman yung granada, sa paa mo pa dumami at sumabog. And still, you survive. So, these are, I think, more than the specific incident, this will give us an inspiration wherein anuman na naging pagsubok, hirap at delikadong sitwasyon, kailangan you have to continue to go on and move on. Because after the rain, there is rainbow. Now, because of those instances, maaari, hindi ko may inabot, but my assessment, tumibay ang damdamin ni Mayor Ramon Bagatsing. Sa parang paraan, sa pangunawa sa kapwa, sa paglilingkod sa bayan, sa pagmamahal sa bayan. Ang maganda pa nito, by blood. Totoo po yung sinabi ng dalawang apo kanina. Kung sisiyasatin nyo, yung dulo o yung ugat ng mga Bagatsing ay hero rin sa India. Hero na sa India, hero pa sa Maynila. Why? We call our veterans as heroes. We enjoy this type of freedom that we have today because a lot of people paid the ultimate price for us to enjoy independence of this country. And that's why I think those experience of Mayor Ramon Bagatsing made him better person, good leader, effective, compassionate, and understanding. As like what you heard also kanina, yung mga kwentong kahit hindi taga Maynila. Pero naging ganun na yata ngayon ang Maynila. Pinipilit nating yakapin kahit hindi taga sa atin. Because Manila is like what mga ninuno natin sinasabi nila is the window of opportunity. Symbol of hope. And like sa awit ng Maynila, 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 dalhin mo ang bandila. So today, we are celebrating a life and a very important person, Shentujis, ang nakararaang taon na binigyan tayo ng isang maring seba ay itinuturing na banyaga. Ngunit ito ang tipo ng banyaga na mas Pilipino pa
sa ilang Pilipino. Di ba marami makapili nung panahon ng hapon? At yun ay mga kapwa natin Pilipino. Pero ito yung mga ikinuturing nating mga banyaga kuno, katulad ni Ungping. Marami sa Maynila, maraming istorya. Filipino-Chinese. Ito, Indian-Filipino. Ano pa gusto natin? Na ang pagmamahal, as like what the ambassador said a while ago, hindi lamang kung nasaan ka, o ano ang pinanggalingan, kung paano mo ipakikita ang pagmamahal sa bayan. And in this case, Ramon stood up and fought against the occupier, fought for our independence, sing with other veterans. Kaya hindi natin lilimutin. Mano pa, hindi lamang dahil siya ay isang veterano, lumabang, hindi nalintana ang kanyang kaligtasan o buhay, naglingkod sa atin. And whether we like it or not, he is the history holder. The longest ever mayor served the city. And with that, we honor Mayor Ramon Bagatsing. And in this occasion today, as a simple gesture, and one of many things to come, recognizing our former leaders of the city as a matter of showing our gratitude of those who have served the city of Manila, like Mayor Ramon Bagatsing. Dito man lamang tayong mga nagtatamasa ngayon, o sa kasalukuyan, may mga lakas pa na ating kilalanin at pagbibigay galang at importansya as a matter of pagpapasalamat, bilang isang pagpapasalamat. Mahirap po, I think guys, on this portion, marami makakarelate. Yung mga nasa civilian part, mahirap po maging public servant. Mahirap. Hindi siya, kumbaga sa makina maraming moving parts. No? But at the end of the day, most of the time, ang pamilya namin, ang pamilya ang nasa sakripisyo because we really need to be there in the office, in a situation, dahil umaasa lagi ang taong bayan na maging epektibo ang kanyang pamahalaan. Kaya I think maliit na bagay ang ating ginagawa ngayon at kailangan pa natin dagdagan at patuloy na kilalanin ang mga naglingkod sa ating lungsod ng Manila. At yan, we promise the family, the Bagatsing family, in our own little way under my watch, not only to you, but to also to others who have served the city. We will try our best to immortalize so that the next generations and passersby will be reminded na kapag ikay naging mabuti sa iyong kapwa at ang paglilingkod sa bayan ay naging pangunahin, isinapuso mo, isinaisip mo, at isip ka na katuparan mo, ay kami namang mga kasalukuyang mga mamamayan ay ibibigay namin ng marapat na pagkilala at paggalang. So, I, as your mayor today, would like to, and on behalf of the people of Manila, would like to thank the Bagatsing family for serving the city of Manila. Hindi ba lahat ng Bagatsing ay tumayo? Guys, palakpakan natin ang pamilya.
Thank you. Kakain na tayo. Kakain na ba? Crystal? Chicha na ba? Yes. But before I end, again, mag-iingat kayo. I think I'm gonna see you in a couple of days. And we have something also. I think Amado already know it, and Crystal. To my fellow leaders, elected officials, civil servant, I hope today, hindi lang sa mamamayan natin, but also kayo, katulad natin si Ramon Bagatsing ay maging ehemplo ng mabuting paglilingkod sa kapwa. That is the challenge for you guys today. Inuha niyo sulok, tinanganan niyo sulok, galing sa kanila. Let that be. Ano bang sulo sa English? Torch. Patuloy natin ipasa sa mga susunod ng mga leader na upang maging taglay ng mga leader ang liwanag para hikayatin ang mamamayan sa maayos na bayan, maayos na syudad na lungsod ng Maynila. Yan. So, for now, mag-ingat po kayo at pagpalain nawa kayo. To the Nick Joaquin family, saan pa yung pamilya ni Nick Joaquin? To the... Ha? Saka yung ating publisher. Oo, pare-print mo na. Para ilagay natin sa lahat ng library natin, sa PLM and UDM. O sa yung mga mambabasa, maalala si Ramon na Mayor Ramon Bagatsing. So mag-iingat po kayong lahat. At it's a very challenging days nowadays as ating lungsod dala ng panahon na ito. But rest assured, hindi kami perfectong gobyerno ngayon, but one thing is guaranteed, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Okay, pagkalain nawa kayo ng maraming salamat, Mayor Ramon Bagatsing. Thank you very much, Mayor.